There's an emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken, and blinded by despair. And our hearts are gone in the wonder and the weak. Hope is running out of our hearts, and the hope of God for you. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with the passion for the Lord. In our churches, in our home, it must be God and God alone, who satisfies our longing with peace. Peace on the search will find contentment, is never satisfied with things this world offers, and will fade away with time. It's now more than ever, we must return towards love, and seek first His kingdom, with our eyes fixed above. All we need is the power of God to full fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In the churches, in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. Peace on turn your eyes upon these, and fall in His footsteps, and your things on earth will go strangely, and the light of His glory and praise. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. Peace on Thank you. Talagang kailangan natin ng Panginoong Diyos. Wala na iba. He's all that we need. Tayo tumayo. Buksan natin ng Bible sa 2 Corinthians, chapter 11. Saan ba nagtatrabaho ang diablo? Saan siya mahilig tumambay? Saan siya mahilig maging busy? Mga kapatid, hindi sa bahay, hindi sa anumang lugar. Satan's workplace is your mind, our mind.
ang ating isip, ang ating kaisipan, ang paboritong workplace ng Diablo. Basahin natin ang verse 1 to 3, begin. Verse 2. Ngunit ako'y natatakot para sa mga paraan, ang Siwa ay nagaya ng akas sa kanyang katuturan. Ang iyong walang malay at nalinis sa mga pag-iisip na kay Kristo ay masamahin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, magsipo tayo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Amen? And I want to talk to you about your mind. Yung ating isipan. I want you to think of from the neck up, yung ating kaisipan. And we're going to be thinking about your mind and our mind. Pakinggan nyo ito mabuti. This might help us pagdating sa mga critical na panahon. Sabi na isa, a mind is a terrible thing to waste. Nakapangilakbot ng ating isip ay masayang. No wonder some of them are already in the hospital, mental hospital. Pero alam niyo ba? Kung ating isip ay ginugol natin sa edukasyon lang at hindi natin iginugol to sa Panginoon, kung ating isipan ay ginugol natin sa mga bagay ng technology, pero hindi natin itinoon na ating isipan sa Diyos, lahat po na inyong pagsasakripisyo ay walang kahinatnan. Magiging parang panibago ka lang na biyasa sa kasamaan. And I'm not against education. Ako'y nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Pero nais ko sabihin sa inyo, I would rather go to heaven and recite my abacada than go to hell spouting what knowledge I have gathered mula sa mga pag-aaral na dinagdulot sa akin ng kaligtasan. So, ano po inyong kaisipan? Kumusta ang inyong isip? Kumusta yung inyong laging pinagtutunan ng pansin? Is your mind fulfilling its purpose? Kung paano ang nilikha ng Diyos? Ang isipan ba natin ay nalalagay dun palagi sa bagay na nagdudulot siya ng takot? Ang lagi mo bang isipan pag nag-iisa ka? Puro kasamaan, puro kahinaan ng loob. Is that the mind God created para maging lagi mong kasama? Anong isip meron ka sa araw-araw? Indeed, the mind is a terrible thing to waste. 2 Corinthians 11 verse 1, sabi ng Bible, kahit manawari, mapagtiisan niyo ako sa kaunting kamamangan, ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan. Ito sinasabi ni Paul, ayoko sana pag-usapan yung sarili ko, pero hindi ko maialis na marami pa rin sa inyo, sabi ni Paul during that time, na ayaw pa rin akong kilalanin bilang apostol ng Diyos. Ako'y dating umuusik sa iglesia ng Panginoon. Kinokontrol ko sila, pinahirapan ko sila. In fact, I was the one who the reason why Stephen was killed. Pero ngayon, binago na ako ng Panginoon. Tinawag sa Ebanghelyo ng pangangaral. And he was talking to the church. Di po sabi sa verse 2, basa, sapagat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng palibong ukol sa Diyos. You see, Paul was talking to the Corinthians. Nawika niya, ako ay nagsisikap na kayo ay iharap kay Kristo na malinis na para isang dalagang virgin. Kayo ay ikakasal kay Kristo. Tayo bilang church, ikakasal kay Kristo. Tayo ang bride. Amen? Ikakasal tayo at nais si Paul, bago tayo iharap kay Kristo, sa pagdating ng panahon, sa takdang panahon that will come, nais ni Paul na tayo ay maging tulad ng isang dalagang malinis. Hindi binaboy ng Diablo. And he was talking to them na kayo ay ikakasal kay Kristo. I want you to remain pure, virgin, chaste.
Basahin ng verse 3 hanggang 6. Basa. Okay, Paul was saying, listen, Paul was saying, natatakot ako na baka yung nais kong maging malinis kayo sa harapan ng Diyos ay dungisan, dayain kayo ng katusuan ng Diablo. Ito ang ginawa niya kay Eva. Okay, verse 4. Sapagkat, so wika ni Paul, nais si Paul na huwag kayong maniniwala basta sa mga aral, doktrina, turo, at mga nabibili niyo kung saan sa social media na yung aral na sinasabi ng Biblia ay maisan sa tabi. Huwag kayong maniniwala agad sa pinangangaral ng ibang Jesus, ibang aral, ibang turo na hindi niyo tinanggap, na hindi tinuro sa ating church, na hindi tinuro ng Panginoon. Verse 5. Sapagkat, then verse 6. Medyo mahirap intindihin yung mga talatang ito, but this will help us deal kung paano yung digmaan sa inyong isip meron ngayon o maaaring maging digmaan ninyo paglabas natin sa ating church. And God will help us to deal with Satan who wants to take control of your mind. Gusto ng Diablo, kontrolin yung kaisipan, and he wants to destroy you. Gusto niya sirain ang inyong isipan laban sa kapatid. Gusto niya sirain ang inyong pananaw laban sa inyong mga magulang. Gusto ng Diablo to destroy your mind. Kaya kailangan ngayon pa lang, mag-decide na kayo. Is your mind focused on Jesus? Is your mind focusing on God? Pero pag inyong isipan ay nag-iisip ka, nasa church ka, pero nakatingin ka sa kawalan, so kaya kung maglalakwat sa mamaya. Hey, kung ang iisipan ay para sa Panginoon, you will go to church mamayang hapon. Wala naman kayong kabaran, wala kayong ramdaman, wala kayong inintindi iba. Liban sa iba nga, gusto punta pero naiipit sila. Pero kung wala kang iniisip na gagawin pang ibang bagay, think on the things of God. Amen? Dahil pag hindi po natin ibinigay ang isip natin sa Diyos, Satan will destroy you. Pag hindi natin pinatili ating isipan sa Panginoon, kukunin ng Diablo ang isipan niyan, ipapakita yung, eto na naman si Pedro. Talagang naiinis ako dyan eh. Eto na naman si Juana oh. Gagawin ng Diablo ang paggugulo ng iyong isipan. Hanggang sa alisin niya ang isipan niyo sa Diyos, and your mind became a battleground and workplace of Satan. Tatlong bagay. Satan's singular determination. Mga kapatid, si Satanas hindi kagaya ng ilan na parang 30 amperes na fuse. Si Satanas po ay single-minded. And he knows what he is doing. Determinado si Satanas. Alam niyo kung ano gusto niyo gawin? He is determined to corrupt your mind. Gusto niyang sirain ang isipan ninyo. Ngayong oras ito, sana nakatong isipan natin sa Diyos. Baka ilan sa atin nakatingin dito sa gawin ng pulpito, sabi kaya, ano kaya ulam namin mamaya? Sa kaya ako pupunta mamayang gabi? Nakatingin sa church, sa pulpit, nakikinig kunwari, pero isipan mo, sino kaya ang lulukoyin ko mamaya? Sino kaya ang aasarin ko mamaya? But Satan has a single mind to corrupt your mind. Verse 3, ano po sabi ng Bible? Ngunit kami natatakot. Baka sa ng paraan na madaya kayo kagaya ni Eva, dinaya ng ahas, using his subtlety, yung katusuhan niya. Dinaya yung inyong isip na malinis, walang malay. Para maintindihan yung sinasabi ni Paul, sabi niya, I would consider myself a spiritual father. At kayo mga Kristiyano are my spiritual children. And you are now engaged to be married kay Kristo. Ikaw ang aking anak, dalaga, as a pure virgin daughter. Kailangan kitang iharap sa iyong mapapangasawa. Larawan niyo, tingnan niyo mabuti. Think of these things. Focus your mind sa sinasabi ng Panginoong Diyos.
And He's going to meet you in the air. Dati ng Panginoon, sabi ni Paul. And at that time, sa pagkikita natin, ninyo ng ating Panginoon, ikakasal kayo sa Kanya. And I want you to be like a dalagang malinis. Walang malay. Tingnan sa verse 2. Mababasa niyan. There's nothing wrong with jealousy. Sabi niya, ako'y naninibog ho. Pero kung itong damdamin ni Paul ay godly jealousy, at kung paano niya ipapresent kayo kay Kristo na isang dalagang malinis, sabi niya, sana gayon din ako pagdating ni Kristo. And I want you, when you meet Jesus, kayo na ikakasal sa Panginoon, ay mantinig malinis. Walang bahid dungis. Ang inyong isipanidad malinis. So tayo mga magulang, pribileyo natin, at yung isang responsibilidad to keep our kids pure. Para din natin malinis ang ating mga anak. Young people, bata, matanda, magpakasal kayo kung hindi kayo makapagpigil. 1 Corinthians 7:9. Kaya sabi ng Bible, may mga young people ngayon, nagkakindatan lang, nagkita sa ilalim ng tulay, nagpabuntis, sa isang taong di marunong maligo. May mga young people ngayon, 14, 13 anyos, nagpapahipo ng bababoy. Panganak nyo ganyan, sabihin yan, kastiguhin nyo kung pwede. Dahil pag yun, ngayon pa lang naghihipo na, ngayon pa lang wala siyang hiyang maghipo-hipo. Madahuli, hindi lang hipo niyan, baka babuhin niya ang puri ng taong yan. Pag may nanghihipo sa inyo, sampalin nyo kagad. Matutunan lang pangilagan ng tao. Hindi pwedeng binababoy. Kaya mga lalaki, huwag kayo nanghihipo ng babae. Baka lang palagi hinihipo kapwa nyo lalaki. Mas malala yan. Matutunan maging malinis. Ano po sabi sa verse 9? Basa. Ngunit ko sila basa. Okay, nagkapulpul-pul na dila natin. Pulpul-pul lang. Okay, kung hindi kayo makapagpigil, mag-asawa kayo. That's general rule. Kesa magkasala kayo, magpakasal kayo. Amen? Pero hindi dapat, sabi ng pastor okay, eto po, basahin niyo sumunod na tarata. Verse 39. Verse 39. Basa, begin. Okay, verse 39. 7:39. Yan. Okay, begin. Ang babaeng sa Amen. Mag-asawa ka, hindi ka makapagpipigil, mag-asawa ka. Dapat sa Panginoon, Kristiyano sa Kristiyano. Amen. Bakit ang puro isip ay puro laman? Bakit kasi ang utak mo, ang isip mo, nakatutok sa kuna ng mga panooring na puro kalasuhan. Pag inisip mo sa Panginoon, hindi mag-isip ng kalasuhan. Ano naman ang isip nyo ngayon? May mga tao, as young as elementary, napakababastos na, napakabababoy na. At hinayaan ng mga magulang, mga Kristiyanong young people, kahit mga adult, mga bata, huwag tayong chipipay. Huwag kayong magpapapayang na hinihipuan lang at binabastos lang. Dahil maisip nila, ibahin nila kayo. Amen? Pag kami nang babas sa inyo, layuan ninyo, sumunyo sa authority. Dahil pag hindi inyo yan ipinaalam sa na kinaukulan, babalikan kayo niyan, bababuhin na kayo. Mag-ingat kayo. Bakit ginagawa nila? Sa banang kaisipan ay napakarumi. Ang isip, gawaan ng Diablo. Isang taong grasa. Ang merong minanang violin sa kanyang ninuno. Ilang kanyang natutunan, tinutugtugtog niya, namaman mo siya, at sa buhay niya, sabi niya, nabenta ko lang ito, nagugutom na ako. Binenta niya isang taon na alam yung marunong ng violin, binenta niya, I'm selling this for $5. $5. Sabi niya, luman-luman niya na. Hindi, bili mo na. Wala akong pera nagugutom na ako. O sige, bili na $5. Tuntuin tao, iniwanan, malis.
Tinigtugtugtog niya, maganda pa. At sinilip-silip niya, alam nyo, nung makita niya yung gumawa ng violin yan, nakita yung pangalan sa loob, Antonio Stradivari. 1704, ginawa yung violin. Ano pa rin siguro, mga 1800s or 1900s pa lang. Sabi niya, napakamahal ito Very rare. Binenta sa akin na napakamamahal at kakaiba at rare na violin. Nililis siya, inayos siya mabuti, pinatugtog na maganda, hanggang sa natutunan na dinig ng mga tao, nakilala kung sino gumawa noon, at binibil sa ng bilhin. During that time, marami nang bumibili, at binili niya sa pinakamahal. Noong panahon yun, $5,000. Na noong panahon yun, ang halaga is $1.2 million. Anong ibig sabihin sa kwento? Yung pulubi na may-ari, ibinenta niya na napakamura ang kanyang bagay na mapakamahal. What I'm saying is this, young people, lalaki at babae, huwag niyo ibenta na napakamura ang inyong puri. Okay, lalapit sa akin isang araw, Pastor, nabuntis po ako. At sasabihin ni Pedro, Pastor, ako'y nakabuntis. Ha? Bubugbugin ko talaga to. And I'm serious. Pagka kayo pumatol sa mga bata, ngayon kaisipan, ang ising piniyagan yung magwala at kumayag sa kalaswaan, sinisira nyo kinabukasan, pinapatay nyo ang tuwa ng puso ng inyong mga magulang. May kausap po ba ako? Hindi kayo chipipay. Hindi kayo mumurahing tao. Huwag niyo pagbili ang inyong puri na napakamura. Kung pwede nga lang pag may naliligaw sa inyo, magpaalam kayo kay pastor. Magpaalam kayo sa magulang namin. May mga babae na nakuha lang sa pakindat-kindat. Nakikita ko CCTV rito, may nakatambay dito sa gabi, sa hagdanan dito. Hindi lang ako makapagsalta, walang mic ka ating telepono. Nagtambay dito mga lalaki na ba sa hagdanan, sa baba. Tulungan tayo ng Diyos. Sabi ni Paul, ako'y natatakot. Verse 3, nabaga sa anong paraan para dinaya si Eva. Ang inyong pag-iisip ay dayain din at pasamain ng dyablo. Mga Kristiyano, what's in your mind? Anong meron kayo sa inyong isipan? Takot? No wonder maghapon wala kang ginawa, kundi manginig at magkutkot ng nukuko, natatakot kasi kayo. Pero kung yung isip niya nakatutok sa Diyos, you will never have fear. Amen? False expectations appearing real. Minsan marami sa atin takot, hindi totoo. Minsan yung fear, dalawang bagay. Face and run. O kaya, face and rise. So, sasabi natin mga kapatid, yung pag-iisip natin dapat pure, single-hearted, devoted sa Panginoon. At ang isip ni Satanas, isa rin. Yung isip mo, sumuway sa Diyos. Satan wants you to do one thing. Alisin yung isip niyo sa Diyos at sumuway kayo sa Diyos. Mag-attend kayo sa church, hindi niya magagawa kayong pigilan. Umawit kayo sa mga special numbers, mag-participate. Pero gusto ng diablo, isip mo, pagkatapos ng church, wala ka na. Wala ka ng panahon sa Diyos. Balik ka uli, magkunwari ka uli. Pagkatapos ng church, wala ka na uli. Sayangin mo oras mo. Yan ang gusto ng diablo. Ayaw maging seryoso ka sa Diyos. Pero sa Panginoon, tayo, magkanta ng malalim na pagmamahal, sacrificial, yung determinado na pag-ibig sa kaluluwa at sa Panginoon at sa kanyang salita. At ano yung kaya tayo buhay ngayon? Dahil sa awa ng Diyos sa atin. Una sa lahat, determinado si Satanas na pasamain ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip kay Kristo. Ang tanong, papayagan niyo ba siya? Will you allow Satan to destroy your mind? Amen. Not only Satan's single determination. Second, Satan's subtle device. Tuso si Satanas. Pilit niyang inilalayo ang tao kay Kristo. Lagi niyang iniugnay tayo sa sanglibutan. Lagi tayo inuumangan ng laman. Lagi niya tayong tinutulak na matukso. Kaya sabi ni Paul, ako'y natatakot na baka sa anumang paraan. Kung
Upang dinaya niya si Eva dahil sa kanyang katusuan, kayo ay pasamahin din ang pag-iisip. And how is Satan doing this? Paano ginagawa ng Diablo na dayain ang tao tulad ginawa niya kay Eva? Pakita ko sa iyo ang ginawa niya unti-unti. Maliwanag mga kapatid, si Satanas is after your mind. Pag yung isip niyo, nakontrol niya, kaya na niyang kontrolin ang buong katawan ninyo. Kaya na kontrolin ang pangarap ninyo. Kaya na niyang diktahan kang suwayin ang lahat ng otoridad. Pag nakontrol niya inyong isipan, huwag niyong payagan. Proverbs 23 verse 7. Tingnan po sabi ng Bible. Proverbs 23 verse 7. Basa. Okay. Sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay nasa iyo. Okay, good. Ito na. Hindi ko ano inisip mo, ganun ka. Iniisip ako ay macho. Macho ko. Hindi yun. Parang ganito yun eh. Pedro, kumain ka na ba? Hindi ba? Hindi ka. Kumain ka na. Dahil ko siya. Chicharon, may kanin, may ulam, etc. Habang kumakain si Pedro, tonto siya sa pasara. Ako naman, alam mo ka nito, subo pa na subod. Yeah. Sige, kumain ka lang, Pedro, makabusog ka. Pero sa isip ko, alam mo nga na to. Kala mo naman, parang patay gutom to. That is what the Bible says. Kung ano iniisip mo sa loob mo, ganun ka. Kunwari ako mapagmalasakit, mapag-asikaso, pero ako'y napaka-ganid, napaka-dayok-dok, sama ng isip ko sa kanya. Kung ano iniisip mo, ganun ka. Ano iniisip niya sa Diyos? Ano iniisip mo sa kapwa mo? If Satan has your mind and your heart, he already has you in his hand. Kung paano dinaya ng Diablo sa Eva sa Garden of Eden, yung the same kind of deception gagawin niya sa atin. Una, he will put you doubt. Genesis 3:1. Bibigyan ng Diablo kayo ng pagdududa para kayo dayain. Ano sabi ng Bible? Basa 3:1. Ang ahas, at sinabi na sa bahay, tunay ba sa sinabi ng Diyos, mawala yung makain sa ating mga kaaway sa halalan. sabi ng Diyos sa kanila, huwag niyo gagalawin ang bunga ng prutas na yan, ng puno yan. Lahat dito pwede yung kainin ng bunga. Pero yung puno sa gitna yan, tree of knowledge of good and evil, huwag niyo gagalawin. Pag ginalaw niyan, mamamatay kayo. And then Satan came. Na nung panahon yun, ang gandang ahas. Ang ahas noon ay napakagandang hayop. Hindi siya, ang ahas noon ay may paa. Maganda. Dahil kung yung itsura ng ahas yun, ang lumapit kay Eva, hindi siya kakausapin. Pero dahil sa ang ahas yun na napakaganda ng panahon yun, may paa pa. At ano kaya wala ng kamay ang ahas ngayon? Sinumpa ng Diyos ang hayop na yan. Siya ay paglalakarin ng Diyos dahil sa kanyang belly. Bakit? Ginamit niya. Yun laban kay Eva Dadan. Mabubusog kayo pag kinain yan. So ito ginagamit mo sa aking mga nilalang. Ikaw, gagapan sa magitan ng tiyan. Maganda ang ahas ng araw. Kaya kinausap siya ni Eva. Sabi ng ahas, sinabi ba ng Diyos yun? Ha? Hindi mo yata sinabi. Sinabi ba ng Diyos? Naglagay ang Diablo ng duda sa pag-iisip. 2 Corinthians 11:3. Kaya nga sabi ni Paul, ako'y natatakot na sa anong paraan, kayo'y madaya ng kanyang katusuhan. The very first thing na ginagawa ng Diablo sa inyong isipan, maglagay ng duda. O tanong niya, ligtas ka na ba? Sabi mo sa isip mo, ligtas na nga ba ako? Baka hindi pa ako ligtas ah. Baka hindi pa ako talaga save ah. Baka kaya ako nagiging ganito, baka hindi pa talaga ako save. Nagdududa ang tao. He will give you doubt. And anyone who causes you to doubt the Bible is ahente ng Diablo. Huwag niyo pagdudahan ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos yung masasampalahan sa akin, ay may buhay na walang hanggan, that settles it. Paniwalaan yun. Sinabi ng Diyos, wala kang dapat kontrahin doon. Mas naniniwala pa nga tayo misa sa dyaryo. Sa dyaryo, lahat, puro halos panluloko, lalo sa social media. Ba't ang Biblia natin paniwalaan? He will cause you to doubt. Secondly, Genesis chapter 3 verse 2. He will help you to deny the word. Pagkatapos na makuha yung isipan at lagay ng duda, tuturuan ka ng Diablo na magduda ka. Sabi ng Diyos, mamamatay ka pagka kinain mo yan. Sabi ng Diablo, hindi naman siguro. O sige, kumain nga.
Nung kumain, namatay ka ba? Di ba? Namatay ka ba? Buhay ka ngayon eh. Pero sinasabi ng Diyos, spiritually you will die. Hindi lang yan. Deception. Genesis chapter 3 verse 5. Deception. Kini po sinabi ng Bible. Basa. Ginawa ba sinungaling ng Diyos at nililihiman sila? Eh ayaw pa kayo sa inyo kasi ayaw na Diyos maging Diyos kayo eh. O pag nakain niyo, magiging Diyos din kayo. Malalaman niyo mabuti masama. Ginagawa niya ang pandaraya. And Satan wants us to believe his lies. Hindi ka Kristiyano. Tatablang ka ng mga kulam. Tatablang ka ng mga sinasabi ng salita na ikaw pangit ka. Wala kang kwenta. He will let you believe his lies. Nasa sa inyo po yan kung magpapaloko tayo kay Diablo. Sabi sa kanya, in Jesus' name, lumayas ka sa aking tabi. Cover me, Lord Jesus, with your blood. Hindi dito ba isa? Ikukwento kasi ko eh. Nataya din ako eh. May gamot si Saki, nakalagay doon, 0.9. Kailangan kong tandaan yung 0.9. Pinainom ko siya ng gamot. Kasama ko pa, ibayo kong kasabwat ko pa. 0.9, so wala pang 10. Bigay ko, 9. Binasa ko pang konti, 9. Okay, hiringgilya. So, wala pang 10, 0.9 eh. Wala pang 10. Pinainom ko. Sinusuka na ni Saki. Sinusuka sa ilong, gamot. Di, natapa na. Sukat ulit ako. Ano deception? Nadaya ko ng Diablo eh. Ano yung nadaya? 0.9 ang ginagawa ko, mga kapatid, 9.0. Makita ko reseta. Ako pala papatay sa anak ko. Ni wala pang 1%. Ang dapat kong painom sa kanya. Pero pinapainom ko sa kanya ay 9. Dapat nga wala pang 1.9. Buti lang, di siya na paano. Ibig sabihin, the deception was made. Nadaya ang aking isipan. And minsan, it's very hard to tell kung ano depression ng sa Diyos at sa Diablo. Bakit to? Dahil ang isip natin, inilalayo natin sa Panginoon. Then He will put just doubt. He will let us deny His word. And then He will deceive us. Ano yung Satanas, hindi siya kontra sa religion. Ang gusto lang niya, dumami religion. Ihalo sa tamang panampalataya. At ang tama, mamili kung ang gusto nila. At dadaling niya ito sa mga maling aral. Hanggang sa pag tayo nagsasalita sa kanila, hindi sila makikinig. Sabi ng Diablo, magiging Diyos ka rin. Tino mo, magiging Diyos ka rin, di mo alam. Inalalayo kayo ng Diyos sa totoo. Pero mga kapatid, wala po sinabing Diablo na katotohanan. Sa sinungaling, John 8:44. Wala katotohanan sa Diablo. Balik po tayo sa 2 Corinthians 11:4. 2 Corinthians 11:4. Pag may naparito ng angaral na ibang Jesus, na hindi namin pinangaral, mga kapatid, huwag niyong paniwalaan. Okay? Ito basa natin, 1 John 4:1. 1 John 4:1. Basa. Dapat nga pala settle na isip nyo. Kundi baptist, huwag niyang pagiging pagkakataon. Yung mga baptist pa nakakapagduda pa minsan sa estilo nila. Pag may dadala sa inyo at hindi baptist, pagdudahanan ninyo. Mga kapatid, hindi lahat ng reliyon sa Diyos. Subukan niyo kung sila sa Diyos. Dahil maraming salita na bulang propeta, ang reliyong hindi sa Diyos, ayaw maniwalang si Kristo ay Diyos. Kailangan itanim sa isipan niyan. Kalaban ng Panginoong Diyos, ang mga reliyong ayaw kilalanin si Kristo bilang Diyos. Ano yun? Antikristo, verse 4. Ito yung sabi ng Bible. Verse 4. Verse 2. Tama ba? Tingnan natin, verse 2. Ayan, basa. Yung sa Diyos, ang bawat... Okay, listen. Ang nagpapayag na si Kristo nagkatawang tao sa Diyos. Okay, verse 3.
Basa. At ang bawat salitang lumilipaya kay Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang pangalan ni Kristo na inyong ay pinagdarating at kaligtas sa Diyos. Okay, pagka ang sabi ay si Kristo ay nagkatawang taong Diyos, yung salitang yun, sa Diyos o sa Diablo? Sa Diyos. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Doktrina ng Biblia yan. Pero pag ang religion na punta sa inyong bahay at sasabi, si Kristo ay hindi Diyos. Siya'y tao lang, hindi siya Diyos. Ano sabi ng Bible? Ano siya? Antikristo. Kalaban ni Kristo. Na ngayon sa sanlibutan, katabi pa natin mga kapatid, ang lalaki ng simbahan, may-ari ng mga malaking gusali, pero hindi sa Diyos. Ba't sila may perang pampagawa? Ayaw mag-offering mga Kristiyano eh. Sila kasi purusahan eh. Subukan yung mga Kristiyano tapat sa offering. Tapat sa bibigyan ng kanyang kaloob sa Panginoon. Pag di nakapagpatayo rin tayo ng building na kagaya na sa kanila. Tatakalan tayo kung bakit sino mga nasa mabuti, nasa katuwiran, nasa tama, nasa katotohanan, siya napakakukuripot. Palagi mo, Pedro. Subukan natin. Pagka kayo may piso, magkano dapat sa Diyos? Gano'n kasimple. 10 centimos. Kailangan ba ng Diyos yun? No. Ang gusto makita ng Diyos, kung ano katapat. Pag subukan niya sa piso mo, He will let you have hundreds, thousands. Pero pag yung piso mo, hindi mo naibigay yung Diyos mo, paano ka pagtitiwalaan sa 10 piso? Simple math, mga kapatid. Bakit pinagtiwalaan ng Diyos ang ilang mga tao ng mga malalaking bagay? You know why? Napagkatiwalaan sila sa simpleng bagay. Luke 16:10. Yan sabi ng Bible. Subukan niyo lang. Bakit sila may malalaking mga property? Sila, bigayan, sapilitan, pananakot. Mga kapatid, mga Kristiyano, dapat kusang loob. Amen? Bukal sa kalooban. Naku, pag binigay ko pa ito, wala nang kakainin. Mamatay ka ba? Hindi ka mamatay. Basa. Ang okay, pag naging tapat sa kaunti, tiyak na mapagtitiwalaan ka sa mas marami. Pero sa kakaunti, hindi ka na pagkatiwalaan, forget it. Deception. Satan is not against religion. Satan is against Jesus Christ. Gusto ng Diablo maging religyoso. Ang ayaw ng Diablo, ikay maging Kristiyano. Yun ang gusto natin, maging Kristiyano mga tao. Balik tayo sa 2 Corinthians 11:4. Sapagkat kung yung paririto ay mga ngaral ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral. Again, sabi ng Bible, huwag niyong payagan. Huwag niyong pakinggan. Okay, isa pong talata. 2 John 10 and 11. Ano ang gagawin ko, Pastor? Kung may dumating sa aming maling aral, 2 John 10 and 11. Okay, basa. Ano sabi? Pag hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos, sabi ng Bible, huwag niyong tanggapin sa inyong bahay. Iba nga, pinapasok pa, pinakapit pa. No? Pinagtimpla pa ng kung ano eh. Tapos ayaw niyo turuan kayo ng maling aral. Sabi ng Bible, pag hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos, huwag niyo papasokin sa bahay. Sabi ng Bible, huwag niyo nang batiin eh. Masama naman ugali. Hindi ho. Tinuturuan lang tayo ng Diyos na huwag mong gawin yun kasi yung gumagawa ng kanong pangangaral ay, ano sabi? Basa. Mga kapatid, yung ituro mo si Kristo ay hindi Diyos. Yung ituro mo ang kaligtasan sa pag-anib ay paggawa ng masama. Maliwanag mga kapatid. At pag binati mo yan, pinapasok mo sa bahay mo, nadadami ka sa kanyang masamang gawa. Huwag niyo papasukin. Kumuha kayo ng mga trust sa ganito. Kayo magbigay sa kanila. Ito po, galing sa aming church. Sigurado din tatanggapin, tatapon lang na yan. Kayo nga, binibentahan nyo kami. Ito, libro, pinibigay ko. Bigyan niyo pa sila ng Bible. Ibig sabihin mga kapatid, tayo mga Kristiyano, huwag tayong padaya. Amen? At anong nangyayari pa? He will destroy you. Okay, He will destroy you. John 8:44. Ang diablo sinungaling. Ang mga nakasinungalingan. Okay? John 10 verse 10. Ito pa sabi ng Bible. Ano gustong gawin ng diablo sa atin? John 10 verse 10. Basa.
Hindi mo narito ang magnakaw, hindi upang magnakaw at bumatay at bumagsa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. The devil is come to destroy and to kill. Satan wants to kill you, to destroy you. Satan wants your mind para gawin kang walang kwenta, walang silbi, para magdulot ng takot, at yung takot na ikalat mo. Ikalat mo sa social media, at maggawa ka ng itsura na para kang nag-iisa. You feel hopeless and helpless. Ang motive ni Diablo is murder. His method is lie. Number 3 and last, hindi lamang Satan's single determination. Satan's subtle device. Number 3, Satan's sure defeat. Sigurado na ang pagkatalo ng Diablo. Ano gagawin natin? Pagka may mga ganyang bagay sa paligid, inuusig, pinagtatawanan ka, nilalait ka, Kristyano ka pa, inaaya mong masutsusin nyo, pinagtatawanan ka, ano sabi ng Bible? 2 Corinthians 11:4. Asole, na hindi nyo tinagap, pagtiisan nyo muna. Ito sinasabi na ni Paul, tiis ka lang muna. Pag okay ka nila, inaasar ka nila, inuusig ka nila, tiisin mo na muna. Tiisin mo lang. Tatapusin ni Diyos yung mga isang araw. And Paul was saying, you bear with them. Tiisin mo na muna. Ang dapat mong gawin? Have a devoted life sa Panginoon. Maging devoto kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, mas mahalin niyo si Jesus. Mas mahalin niyo Diyos. Pag chinecheck natin yung ating spiritual health, pag check natin kung ganda kataas sa ating panampalataya, hindi natin checkin kung magkano offering mo na ibinibigay. Hindi ko titingnan yan. Kung magkano kung ang boyfriend mo o girlfriend mo ay Kristiyano. Hindi natin masyadong, hindi ko papakailaman kung ang girlfriend ni Pedro ay unbeliever. Sasabihin ko lang, sana maging Kristiyano. Pero sana huwag ka manliligaw na hindi Kristiyano. Amen? Hindi dahil pwede makailang personal, pero hindi yan ang batayan. Pero sana matapat tayo sa giving. Dapat matapat tayo sa sinasabi ng Diyos sa Kristiyano. Ang batayan natin dapat, mga kapatid, eto, do you love Jesus? How much do you love Jesus? If you love God, hindi ka papatol sa unbeliever. If you love God, hindi mo hayaan ang church ay nagdudusa mag-isa. You will help. Nakita, naglilinis sa isang tao, kada pawis na pawis sa si Kuya Ray. Ikaw, nakaupo ka lang. Hindi siya pagtatawag ng tulong. Gusto niya kusa. Pero may lakas ka naman. Ba't hindi ka dampot muna dapat damputin, tumulong tayo, magpaga ng buhay. John 14:23, kung sino man ay umiibig sa akin, kanyang tutuparan ang aking salita. Kung talagang mahal natin ng Diyos, we will obey His word. As simple as that. Hindi lang devotion, discernment. Kailangan matuto tayong makadama ng mga bagay ng Panginoon. Ang tunay na Espiritu ng Panginoon, ang tunay na Espiritu ni Jesus Christ, ang gagabay sa atin. Pangatlo, dependence. John 6:63. Di po sinabi ng Bible. Tayo dumepende sa salita ng Diyos sapagkat ito ay buhay. Buhay. Nabibigay buhay. So in closing, let me give you the following. Para tayo tumibay, magkaroon ng mga ayos sa pag-iisip. Pag-iisip na kay Kristo, una sa lahat, master the scriptures. Hindi natin kaya alamin lahat ng mga aral, pero master nyo. Masterin ninyo. Galingan ninyo. Pangalawa, by the way, 2 Timothy 2:15. Ano sabi ng Bible? Sa English, study to show thyself. Study to show thyself. 2 Timothy 2:15. Master the word. Pangalawa, memorize the word. Memorize. Yung salita ng Diyos, i-memorize nyo. Nakakabisado natin pati yung Korean na kanta eh. Pati kanta ni Voltas 5, kabisado eh. Pero bakit yung Biblia dito ma-memorize? Memorize. 119 verse 11 ng awit. Ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Para hindi kang matakot, magkasala sa Diyos, basahin, memorize ang salita. Ano pa? Meditate. Joshua 1:8. Basa. Kaya po sabi. Joshua 1:8. Gusto magkaroon ng tagumpay? Basa. Bible. Bible.
upang huwag hiwalay sa inyo. Kung pwede magsasalta kayo, magbibigay kayo ng verse. Hindi kailangan nyo eksakto-eksakto, kundi, ano mo sabi ng Panginoon, mahal ka niya. You are quoting John 3:16. Ang sabi ng Panginoon, ikay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ikay sumapunta sa Kanya, pumunta ka sa langit. You are quoting John 14:1-3. Di ba? So, huwag himiwalay ang salita ng Diyos sa bibig. Kundi pagbuli-bulayan, ano pa sabi sa munod? Sapagkat kung magkakayo, iyong pagiginawa na yung lakad, magkakaroon magbuting kawakasan, then shall have good success. And mobilize the word. Ano ibig sabihin mo, mobilize? Ipamuhay, ikalat, ikwento. And number 5, minister. I-share niyo mabuting salita ng Diyos. Let me give you some verses and then I'll show you a video. Colossians 2:15. Colossians 2:15. Ilang verses na, then I'll close. Colossians 2:15, basa. Si Kristo, inilagay sa kahiyan ang kalaban niya, ang diablo at ang kanyang kampon. Inilagay niya sa kahiyan at siya nagtagumpay. Church, listen. You should have the mind of God na nagtagumpay laban sa lahat ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Hebrews 2:14. Hebrews 2:14. Begin. His death on the cross, lumipol sa pag-aari nang may pag-aari sa kamatayan. Pati si Satanas, kamatayan ni Kristo, ang gumapit sa diablo. Bakit tayo nagpapadaig? Ba't inayang kontrolin ng talunan ang ating kaisipan? Romans 16:20. Romans 16:20. Ang sabi ng Bible, basa. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos. Amen. Time will come, the devil, the loser, dudurugin ni Kristo ang kanyang ulo. Amen? Ba't kayo magpapadaig? 1 John 3:8. 1 John 3:8. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil, para ipakita yung pagkawasak ng gawa ng diablo. Mga kapatid, tinalo na ng Kristo ang diablo. Last two verses. 1 John 4:4. Sabi ng Bible, mas nakila si Kristo na nasa sa atin, dinig niya, kaysa si Satanas sa sanglibutan. Mas makapangyarihan si Kristo na nasa ating puso, mga kapatid. Amen? At ano yung ba't nanggigiliti ang diablo? Naggugumigil siya na gumawa ng lahat ng paraan para guluhin ang inyong isipan. Ito dahilan. Revelation 12:11 and 12. Basa. Revelation 12:11 and 12. Begin. Kaya't alam kung bakit nagigumigil itong talunan na to? Bakit naggagalaitin? Diablo na gawin lahat ng magagawa niya para kontrolin yung isipan. Alam niyo bakit? Konti na lang panahon meron siya. He will make sure his little time magamit niya para makakuha pa ng mga madadaya niya. Mga Kristiyano, sabi ng Bible, tinalo na siya ng dugo ng kordero dahil sa kanilang patotoo at diniig ng kanilang mga buhay. Tinalo na ng Diyos ang diablo na naggugumigil, sumangat pa ng konti, nakakita ng crack, papasok ang demonyo. O kakaya kanina, nakita namin, papunta kami rito, yung mga kamote at mga Oscar na rider. Walang ginawa kundi sumisingit, munting masagasaan. Makakita ng konting crack ang diablo, papasok ng diablo. Mga kapatid, huwag kayo magkaroon ng crack. Let your mind be in Christ. Ang ating isipan, isuko natin sa Diyos. And you will have peace. Tayo lahat tumayo.
Later, I will show you a video of how prayer should cover us sa ating pangangailangan. Panginoong Diyos, kausapin mo kami ngayong umaga. Hindi po